May mga nagtatanong, personal ba raw ang galit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Amerika at mga Amerikano? Galit nga ba ang naguudyok kay Pangulong Duterte sa kanyang pagbibitiw ng maanghang na salita sa Amerika at Pangulo nito na si Barack Obama? Ano ang pinagmumulan ng mga pahayag ni Pangulong Duterte? Pinakahuli, ang go to hell comment niya sa Amerika at sa Pangulo nito. Isang independent foreign policy ng Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Duterte. Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako si Chona Yu at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report. Ang pagpapatupad ng isang independent foreign policy ay garantiya ng saligang batas. Nasa saligang batas na ito ng Pilipinas. Ngunit bakit paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na isusulong niya ang isang independent foreign policy? Narito ang aking report. The Philippines will pursue an independent foreign policy. We will observe, and I must insist, I repeat, I must insist on the time-honored principles of sovereign equality, non-interference, and commitment to peaceful settlements of disputes to best serve our people and protect the interests of the country. Hindi lang ilang beses na binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paninindigan niya na magsulong ng isang independent foreign policy. Ang sunod-sunod na pahayag na ito ay kasunod ng mga kritisismo mula sa Amerika, European Union at United Nations tungkol sa idineklara niyang digmaan sa illegal na droga na pinaniniwala ang humantong na sa mga kaso ng extrajudicial killings. We have every right to pursue an independent foreign policy without interference. In our country, it is the president who takes care of the foreign policy. Presidente, it's in the Constitution. Akin talaga yan. And you can be very sure that this power given to me by the Constitution will be used only to promote the best interest of the Republic of the Philippines. Bawat bansang demokratiko tulad ng Pilipinas ay inaasahang magpapatupad talaga ng isang independent foreign policy. Sa katunayan ay malinaw na nakasaad ito sa 1987 Constitution ng Republika ng Pilipinas. Ito ang nakasulat sa saligang batas. Ngunit hindi lang basta sa salita ang nakikita sa pagsusulong na ito ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Una sa mga hindi papayagan ng pamahalaan ay ang pakikialam ng mga foreign governments o foreign organizations sa mga polisiyang ipinatutupad at ipatutupad pa ng Duterte administration. Pangunahing batayan ng independent foreign policy ayon sa Pangulong Duterte ay ang interes ng taong bayan, gayon din ang seguridad ng Pilipinas. Sa mga tradisyonal na kaalyado ng Pilipinas, pinakamatalim ang mga pahayag ni Pangulong Duterte laban sa Estados Unidos. I am not a fan of the Americans in the sense that nobody shares my sentiment for the Filipino. First and last, Filipino talaga. The most important, I think, that the message I sent to everybody was, hindi nababahala si Pangulong Duterte kung tuluyan ng mapuputol ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika.
Sa kabila ng maanghang na pahayag ni Pangulong Duterte laban sa Amerika na kulang na lamang ay tuldukan na talaga ang ugnayan, tiniyak naman ni US State Department ang matatag at malalim ang ugnayan nila sa Pilipinas at hindi ito maaapektuhan ng anumang pahayag mula kay Pangulong Duterte. Kasabay ng pagsusulong ng independent foreign policy ay ang pahayag din ng Pangulo na buksan ang relasyon ng Pilipinas sa mga bagong alyado. Mawala man ang Amerika, may iba naman anyang nagnanais na makipag-alyansa sa Pilipinas. Kabilang narito ang Russia at China na kung saan may usapan sa teritoryo sa iba't ibang bansa sa West Philippine Sea o South China Sea. Pangunahin na nga ang Pilipinas. Sa ngayon, ang mga mabigat na paninindigan ni Pangulong Duterte sa pagpapatupad ng independent foreign policy ay hindi pa ganap na nararamdaman maliban sa salita. Ngayong Oktubre, magaganap ang taunang balikatan exercise sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. Ang mga salitang binitawan ni Pangulong Duterte, huli na ito sa panahon niya bilang Pangulo. Ngunit ang mga aktibidad na tulad ng balikatan exercises ay nakabatay hindi sa kagustuhan ng Pangulo kundi batay sa mga kasunduang nakapako na bago pa siya naging Pangulo. Ang totoo, sa kabila ng mga pahayag ni Pangulong Duterte na kontra sa Amerika, nananatiling kasunduan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement, Visiting Forces Agreement at ang Mutual Defense Treaty. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Chona Yu. Ang pinakamatandang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos ng Amerika at ng Republika ng Pilipinas ay ang Mutual Defense Treaty noong 1951. Kasunod ay ang Visiting Forces Agreement na kasunduang nabuo pagkatapos mapaalis sa bansa ang tropang Amerikano at magamit na sa ibang paraan ang mga base militar na dati nilang naging himpilan. Ang pinakabagong kasunduan ay ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o ang EDCA. Ano nga ba ang nilalaman ng mga kasunduang ito? May report si Isa Avendaño Umali. MDT, VFA, EDCA. Mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Para sa iba, ang mga ito ay indikasyon ng matibay na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero sa ilan, ang mga ito ay sa papel lamang, walang silbi, hindi mapakinabangan. Ang Mutual Defense Treaty o MDT ang pinakamatandang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Nilagdaan ito noong August 13, 1951 at binubuo ng 8 artikulo. Nakasaad sa MDT na susuportahan ng Pilipinas at Amerika ang isa't isa sakaling atakihin ng external party. Mahigit 6 na dekada na ang MDT at hindi ito nakaiwas sa mga pambabatikos at intriga. Kabilang sa mga kontrobersiya sa MDT ay ang matagal na pamamalagi ng US military sa Pilipinas, pang-aabuso umano ng mga sundalong kano sa mga Pilipino, lalo na sa mga kababaihan at iba pa. Ang isa pang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay ang Visiting Forces Agreement o VFA, na tulad ng MDT ay puno ng mga kontrobersiya at puna. Isa sa mga bumabatikos dito ay ang grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. Well, yung Visiting Forces Agreement, siya yung bibigay ng legal framework para sa pagpasok at pananatili ng mga sundalong Amerikano sa ating bansa. Yung VFA, pinasok ito ng gobyerno natin noong 1999. Ang particular context nun, pinatalsik na kasi ng Pilipinas yung US bases noong 1991. So sa matagal na panahon, from 1947 to 1991, meron tayong US Military Bases Agreement at legal na nakapagtayo ng mga US bases at nakapagbase sa bansa yung libu-libong mga sundalong Amerikano. Ngayon, nung nawala na yung US bases, kailangan nilang magkaroon ng bagong agreement na gagabay dun sa pananatili ng mga tropang kano sa ating bansa. So yun yung
VFA. No? So ito ay kasunduan para makapasok ang mga tropang Kano para sila ay makapagsagawa ng iba't ibang klase ng aktibidad sa ating bansa. Ang tinututulan natin dyan, yung pinapayagan nito na pumasok sa bansa, ang unlimited number ng tropang Kano to engage in unspecified activities and to remain in the Philippines for an extended duration or indefinite period of time. No? Kaya medyo mabigat siya. Parang basis na rin siya minus yung physical structure ng Clark and Subic. May ilang kaso na kinasasangkutan ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas na napasa ilalim sa VFA. Sinong hindi makakalimot sa Subic rape case at pagkamatay ng isang Filipina transgender na si Jennifer Laude. January 18, 2016, ang mga sundalo na sina Chad Carpentier, Dominic Duplantis, Keith Silkwood at Daniel Smith ay inakusahang nanggahasa sa Pilipinang si Nicole. Habang noong October 11, 2014, naging laman ng balita ang pagpatay ni Private First Class Joseph Scott Pemberton kay Jennifer Laude sa Olongapo City. So yung VFA kasi, bukod dun sa pagpasok ng mga tropang Kano, nandoon din nakalagay yung treatment, no, ng mga sundalong Amerikano na lumalabag sa batas ng Pilipinas at batas ng Amerika. So sa kaso nga ng Subic rape, no, nilabag yung batas ng Pilipinas, may Pilipinang ginahasa. Pero ang papapansin doon na kahit na nasa atin ang jurisdiction at kahit na siya ay nililitis sa korte ng Pilipinas, ang kustodiya pa rin ay nasa Amerika. No? So special na klase ng nilalang itong mga sundalong Amerikano kasi pag Pilipino, ganun ang ginawa sa US, hindi naman yun ilalagay sa US sa Philippine Embassy. No? Yung Pilipinong nagkasala sa US, talagang diretso sa kulungan ng mga Amerikano. Sa atin, yung sundalong Amerikanong nagkasala sa ating batas, may special treatment na pwede siyang doon muna sa US Embassy or any US-controlled facility. No? Yan ang nangyari dun sa sa Subic rape case. No? Kahit na convicted na siya, ay nagawa nilang bawiin at dalhin sa US Embassy. Pangalawa, sa Jennifer Laude, medyo natuto na sila kasi talagang masagwa na jurisdiction natin pero wala sa atin ang custody. So nilagay nila, kunwari, sa isang pasilidad ng Amerikano sa loob ng kampo ng Pilipino. Parang to satisfy yung gusto ng US sa kanila, pero at the same time, it's on Philippine soil. No, it's inside the US, inside the Philippine camp. And even after he was convicted, si Joseph Scott Pemberton, special yung facility niya. In fact, ginastosan siya ng US government. So, para sa atin, yung ganong klase ng sitwasyon, nare-reinforce yung unequal relations. Sa mata ng ordinaryong Pilipino, bakit ganun? Bakit special ang trato sa kanila pag sila ang nagkasala sa ating bansa? Hindi tuloy na iwasan ni Reyes na maalala ang pagkontra noon sa VFA ng yumaong dating senadora Miriam Defensor Santiago. Si Senator Santiago nga, sinubaybayan niya at inaral niya yung Visiting Forces Agreement at lumahok kami doon sa mga public hearings na pinatawag niya. At doon naman malinaw sa kanya na hindi talaga pantay ang trato sa atin ng US. No? Legally, hindi papasa na tratado ang Visiting Forces Agreement kasi kahit na ito ay ratified as a treaty sa ating bansa, hindi naman ito kinikilala bilang tratado ng Estados Unidos at hindi dumaan sa ratifikasyon ng Senado ng Estados Unidos. At kinikilala din ni Senator Santiago yung marami ng kaso nga ng abuso na iniluwal nitong Visiting Forces Agreement. Noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, nabuo ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Pero gaya ng MDT at VFA, nabalot ito ng mga issue at kontrobersiya. Noong April 28, 2014, panibagong kasunduan ang inilatag sa pagitan ng Pilipinas at US. Ito ang EDCA na ang pangunahing layunin ay palakasin ang kooperasyon at kapabilidad sa humanitarian assistance at relief tuwing may kalamidad, pagpapalakas sa external defense at modernisasyon ng AFP
at maritime security at awareness. Pero una, the EDCA was negotiated in secret. No? Wala namang naging public hearings or public disclosure sa panahon na ito ay pinag-uusapan ng gobyerno ng Pilipinas at ng Amerika. Nagulat na lang tayo na nung dumating si US President Obama noong 2014, yun na pala yung araw ng pirmahan. No? So parang iniregalo ng Philippine government kay Obama sa kanyang pagdating yung kasunduang EDCA. Nakita natin na yung kasunduan ay napakasaklaw, lagpas pa sa itinatakda ng Visiting Forces Agreement. Kasi kung sa VFA, ang pinapatungkulan ay sundalong Amerikano na pumapasok sa ating bansa, ngayon sa EDCA, ang pinatutungkulan na ay yung mga pasilidad na pwedeng itayo ng sundalong Amerikano. So pwede na sila magtayo ng mga permanenteng istruktura sa ating mga lupain, no? At gamitin ito nang naaayon sa kanilang kagustuhan na kung titignan natin yung mga provisions, halos walang limit, no? Ang hindi nila pwedeng gawin ay mag-store ng nuclear weapons. Pero everything else, no, gamitin 'yon for training exercises, gamitin 'yon para mag-launch sila ng drone mula sa Pilipinas papunta ng Afghanistan, no? Walang makakapigil sa kanila doon. Ani Reyes, pinaniwala lamang ng Amerika ang Pilipinas na magiging moderno ang bansa dahil sa mga naturang kasunduan. Kaya sa pronouncement ni Pangulong Rodrigo Duterte, ibasura na ang EDCA. Panawagan pa nito, tuluyan ng i-scrap ang iba pang mga kasunduan. Matagal na namin panawagan yan na yung mga kasunduan na hindi pantay at hindi naman talaga nagtataguyod ng ating pambansang interes, mas makakabuti sa atin na ibasura na, tanggalin na. Ngayon, sabihin nila, malaking kawalan. Wag natin tignan kaagad na negative, no? Tignan natin na mayroong opportunity para magkaroon tayo ng bagong landas, bagong daan na tatahakin, at mayroong mas malaking opportunity para nga makapagpalakas tayo. Kasi hindi sa lahat ng panahon dapat ay nakakapit lang tayo sa saya ng mga Amerikano. Panahon na para tayo naman tumayo sa ating sariling paa. Mahirap yun, pero kailangan natin gawin kasi everyone else, no, lahat ng bansang umunlad, ang requisite nun, sovereignty. Na ako, tatahakin ko yung landas na makakabuti para sa aking bayan at hindi ako didiktahan ng kahit sino mang dayuhan. Hayagan si Pangulong Duterte sa kanyang disgusto sa Amerika. At kahit ang mga kasunduan ng mga nakalipas na administrasyon sa US ay nais ng presidente na ibasura. Ang tanong, kaya nga ba ng Pilipinas nang walang tulong o saklolo mula sa Amerika? O solusyon ba na kumuha ng ibang kaalyadong bansa at doon makipagkasundo? Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako si Isa Avendaño Umali. Isa sa mga kontrobersyal na naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang pagbasura niya sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Nauna nang nakasaad sa pasya ng Korte Suprema na legal na kasunduan ng EDCA. Kung may pagkakataon pagbaguhin ang nilalaman ng EDCA, ano nga ba ang mga dapat na baguhin at bakit? May report si Janice Cosio. 7 dekada ng pinagtitibay ang alyansa ng Pilipinas at Amerika at hindi ito nagiba ng pagpapalayas sa mga US military bases na narito sa ating bansa noong 1991 ng ating gobyerno. Ngayon, tila higit pa sa pagsabog ng Mount Pinatubo noong ding 1991, namumuo ang pinakamatinding pagsubok sa alyansa ng Pilipinas at Amerika. Ito ay dahil sa patuloy na pagbanat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa bansang itinuturing na world superpower. Ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa na pinirmahan sa Washington, USA ay umiiral ng mahigit kalahating siglo at halos 2 dekada naman ang Philippine-US Visiting Forces Agreement na dito naman sa Pilipinas pinirmahan. Kamakailan, inanunsyo ni Ginoong Duterte na ang magaganap na Philippine-US balikatan ngayong taon ay huli na at anya nais na niyang magwakas ang joint military exercises sa pagitan ng AFP at US military.
Ilang senador ay nagpahayag ng kanilang saloobin ukol dito. Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, na dahil sa makatotohanan ng pagbabago ang nais ng Administrasyong Rodrigo Duterte, dapat na magkaroon ng reassessment sa foreign policies ng Pilipinas at isa na rito ang sa ugnayang Pilipinas-Amerika. We are in the process of establishing a independent foreign policy. So natural lang na sa bawat administrasyon ay magkakaroon ng reassessment at pagtingin. Hindi nagugustuhan ng Pangulo ang trato ng Estados Unidos or ng United States sa atin. There is shared history, there is friendship, but there's also some kind of looking down. We are also looking at the terms in the treaty, in the visiting forces, in the EDCA. There is no shift in alliances, no? Yet, we do not think that the partnership is on equal footing. So, sabi ng Pangulo, kung ang ibang mga exercises will do more harm sa ibang neighbors rather than good, well, pause muna o wag muna natin itong gawin. So, yung nakaschedule, matutuloy. Ayon pa kay Cayetano, ang nais ng Pangulo na general foreign policy ay friends to all and enemies to none. Sinabi ni Cayetano na equal footing ang kailangan sa relasyon ng Amerika at ng Pilipinas. We're looking at it right now, and I'd rather that the military, the DND, and the DFA be the one to speak, but I will be filing sa Senate a review dahil sa pagkaalam natin, isa tayo sa pinakamaliit na binibigay ng 8 o kapalit sa pag-host sa kanila compared sa ibang mga bansa. And right now, while it is true that we need them, they also need us for their strategy in this area. So we're looking for more of a balanced relationship. Hindi naman tama sabihin na beggars cannot be choosers, di ba? Hindi naman pwedeng sa sarili mong bansa, ikaw ang beggar, di ba? So they're welcome. We want the relationship, but we want it on equal footing. Maging si Akbayan Senator Risa Ontiveros ay pabor na silipin ang mga tratado sabay giit na sinusuportahan niya ang nais ni Ginoong Duterte sa pagbabago sa foreign policy alinsunod sa kapakanan o interes ng bansa. In general kasi, sang-ayon ako na i-review lahat ng ating mga foreign military treaties o agreements para batay sa pagtansya natin ng ating national interest, masabi natin kung ito nga ay consistent or nakakasira. Ganon din naman natin dapat buuin yung ating foreign policy. Kaya pag sinasabi ni Presidente he's for an independent foreign policy, sinasabi ko, okay, definitely for an independent. I would even add comprehensive at saka pro-Filipino foreign policy batay sa definition natin ng ating national interest. At base doon natin buuin yung mga relasyon natin sa ibang mga bansa. Kung yung paano tayo makipagrelasyon sa kanila na makasusulong at hindi makaka-undermine sa ating national interest. Tiwala din si Ontiveros na sakaling masunod ang nais ng Pangulo, hindi masisira ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Walang sinasabing dapat may mawalang key ally, and definitely sinusuportahan ko ang security sector reforms ng armed forces na maging silang isang professional at fully capable na military institution ng ating bansa, lalo na dito sa Asia-Pacific region. And tingin ko, yung pag-operationalize ng isang independent, comprehensive at pro-Filipino foreign policy, kasama doon yung tamang pakikipag-ugnayan nila sa iba pang mga armed forces dito sa ating region, pakikipag-ugnayan sa kanila on the basis of greater equality, mutual exchange, no? At mutual na pagprotekta sa kani-kanyang national interests. Sa panig naman ni Senator Dick Gordon, naniniwala ito na kailangan munang pag-isipan na makailang ulit ang paglalaglag sa Amerika bilang kaalyado, bunsod na rin ng namumuong global security concerns, hindi lang ng Pilipinas kundi maging ng mga malalakas na ring bansa. Nagulat lang ako, ba't biglang i-revisit samantalang ngayon natin kailangan na meron tayong allies na delikado ang sitwasyon natin dito sa Asia. North Korea is coming out with nuclear bombs and nuclear missiles na pinatesting nila.
Maraming arguments dito ang Japan with North Korea, ang Japan with China, tayo with China, and others. And then China is also concerned about the rise of India. Kaya dapat pag-aralan mabuti yan bago tayo magbibitaw ng ating samahan. At ngayong nakapokus si Pangulong Duterte sa direksyon ng China at Russia, may pagdududa dito si Gordon. Babalik ba sa inyo ng China yung mga islands na sinasabi nila? Kasi yun ang crux nila eh. Ang kanilang intention, kunin lahat yung mga islands around China. At para i-claim nila lahat yan, para sasabihin nila, para sa depensa nila. Eh kung magkasama tayo, ba't yung kinukuha yung lupa namin? Tutol naman si Senator Antonio Trillanes IV sa binabalak na pagbabago o pag-amyenda sa mga kasunduan sa katwiran niya na wala siyang nakikitang sapat na basihan sa ngayon para gawin ito. Definitely not. Wala tayong nakikitang mali. And alam nyo, all this time, yun nga ang pinipilit natin na mangyari. Then finally, ito na ngayon, may EDCA na tayo. Nung ilo-launch na, nung implement na, suddenly magbabago tayo, magpipiit tayo sa ibang direksyon. So yan yung kailangan ipaliwanag nila, especially sa ating mga ground forces. Katwiran pa ni Trillanes, ang mga operasyon ng ating sandatahang lakas ay nasasalamin sa ginagawa ng puwersa ng Amerika, sabay giit na ito na ang nakasanayan ng mga sundalong Pilipino at mahirap kung biglang magbabago. Even yung organizational makeup ng ating sandatahang lakas, talagang it mirrors the American Armed Forces. Kaya yun yung natural inclination natin, yung ating pati training natin, kami sa PMA noon, talagang it was modeled after the American military. So may mga ganong parallelism, pati yung mga equipment, familiar na ang AFP sa ganon. So mabilis, drastic turnaround dito sa mga nakasanayan na. And alam nyo, ideologically, mas tayo, leaning towards Western democracies. So magkakaroon din ng ideological struggle dyan sa sandatahang lakas. Samantala, ayon naman kay Senator J.B. Ejercito, maaring marami ang nagulat sa naging pahayag ng Pangulo dahil nakasanayan na nga na ang pinakamalapit na kaalyado ng bansa ay ang US. At katulad ni Cayetano, binanggit din ni Ejercito na sa kabila ng inanunsyo ng US officials na matatag na relasyon nila sa ating bansa. Kung wala rin naman yung mga Amerikano noon, palagay ko mas marami pa ang namatay. Kaya we have to balance. No? Para sa akin personally, we have to balance kasi bagamat minsan pakiramdam natin nadidihado tayo. Pero nakita ko yun. Kung wala ang puwersa ng US Armed Forces doon, palagay ko mas marami ang nawala o mas marami ang namatay kung wala yung kanilang makagamitan na nakatulong na malaki nung Yolanda. Sabi nga, sinubok na ng panahon ng Alyansang Pilipinas-Amerika. Dumaan na ang pagsabog ng bulkan, lindol at bagyo. Isang Pangulong Rodrigo Duterte lang kaya ang magpapahina o tuluyang bubuwag sa ugnayang ito. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa, ako si John Escosio. Nakatuon nga lamang ba sa military exercises ang mga aktibidad sa kasunduang Visiting Forces Agreement? Batay sa karanasan, sa aling pagkakataon pa ba nagiging katuwang ng tropang Pilipino ang mga sundalong Amerikano? May report si Rohanisa Abbas. Layunin ng Visiting Forces Agreement na tumulong ang US sa pananatili ng seguridad ng bansa. Dahil sa VFA, naging posible rin ang pagbibigay ayuda ng Estados Unidos sa mga panahong nangangailangan ng tulong ang Pilipinas. Isa sa mga pagkakataong ito ay ang pagsapit ng kalamidad. Isa sa mga ahensya ng Amerika na tumutulong sa Pilipinas ay ang United States Agency for International Development o USAID. Katuwang ito ng Pilipinas sa pagsulong ng kaunlaran ng bansa. Mula sa kulang-kulang 1% ng budget ng US ang pondo ng ahensya na tumutulong sa mahigit 100 bansa. Isa sa pangunahing tinutugunan ng USAID ang pagbibigay ng humanitarian assistance, lalo na sa disaster-prone areas gaya ng Pilipinas.
Noong 2013, ipinadala ng Office of U.S. Foreign Disaster Assistance ng USAID ang Disaster Assistance Response Team nito sa Leyte bago pa man maglandfall ang bagyong Yolanda, isa sa pinakamalakas na bagyo sa mundo. Agad na sinuri ng mga ito ang mga naapektuhan ng bagyo. Nakapagdala ito ng 70% pinsala sa lugar. Nakipagtulungan din ng USAID sa US Department of Defense o US DoD para maikarga ang mga relief supplies at sa transportasyon ng relief personnel tungo sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Nakipag-ugnayan din ng gobyerno ng Pilipinas sa US Pacific Command at US DoD Overseas Humanitarian Disaster and Civic Program para sa maritime search and rescue, medium to heavy lift support at logistical support. Tinatayang 70 US Marines at manlalayag mula sa Okinawa, Japan ang dumating sa bansa bilang paunang tulong. Nang tamaan din ng bagyong Pablo ang Mindanao noong 2012, hindi rin binigo ng US na tulungan ang Pilipinas na makaahon mula rito. Sa kalagitnaan ng planning conference para sa Balikatan Exercises 13, ni-redirect ang mga sundalong Amerikano na tumulong sa pagtugon sa mga nasalanta ng bagyo. Nakipagtulungan din ng U.S. Joint Special Operations Task Force Philippines sa Armed Forces of the Philippines sa relief efforts sa Mindanao. Sumuporta ito sa pagdating at paglilipat ng mga relief supplies sa mga lugar na pinakanangangailangan nito. Nagsagawa rin ang task force ng aerial damage assessments at paghahanap sa mga nawawalang biktima sa mga lugar na hindi marating ng road transportation. Ang mga pagtugon sa pananalanta ng Bagyong Yolanda at Bagyong Pablo ay dalawa lamang sa mahabang listahan ng mga ibinahagi ng US sa Pilipinas. Bagaman masasabing totoo na marami pang pwedeng paunlarin sa ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, ang mga kakulangan sa mga kasunduang tulad ng EDCA, VFA at MDT ay tila nalalampasan ng katotohanang naroon sila, katuwang sa panahon ng kalamidad dito sa ating bansa. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako si Rohanisa Abbas. Isa rin sa mga naging kontrobersyal na pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte, huli na sa kanyang termino ang Balikatan Exercise ngayong taong ito. Agad na nilinaw ito ng Department of Foreign Affairs. Ang Joint Patrol Exercise lamang daw para sa taong ito ang tinutukoy ng Pangulo. Ang mga maanghang na pahayag ng Pangulo sa Amerika ay hindi naging hadlang sa pagpapatuloy ng Joint Military Exercise na isinasagawa ngayong buwan ng Oktubre. May report si Roel Perez. Formal lang nagbukas ang Balikatan Exercises para sa taong ito 2016 sa pagitan ng tropang Amerikano at tropa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas noong April 4 ngayong taon sa ilalim pa ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Balikatan ang termino na ginagamit ng ibig sabihin ay balikat sa balikat o sa Ingles shoulder to shoulder na taunang sinasagawa ng persang Amerikano at ng ating Sandatahang Lakas na naglalayo naman na palakasin ang ugnay ng dalawang bansa sa military, humanitarian assistance at disaster relief capabilities. Pero nauna nang sinabi ng Pangulo na huling balikatan na ito at mistulang pinapalayas na ang mga Amerikano dito sa Pilipinas. Ito na nga kaya ang huling balikatan. Ang sinabi niya ng Pangulo na this will be the last exercise during his term. Although sinabi niya wala pa kami natatanggap na directive na talagang itigil na lahat. Pero siyempre kung anong gusto niya, susunod naman ng DND at AFP. However, kailangan pag-usapan pa yan with our counterparts sa US. So that will have to be conveyed to them officially. Samantala, aminado naman ng DND o Department of National Defense na may proseso pang pagdadaanan ang sinasabi ng Pangulo. Sa amin naman, like I said,
kung ano ang kagustuhan niya, syempre susundin namin. But there is a process in doing this that we have to give way to muna. Yung exercises kasi, they were just an offshoot of our Mutual Defense Treaty. So sa katagalan ng treaty, ang nangyari, nag-usap yung dalawang panig na siguro mas lalo nating palakasin ang ating alliance by engaging in these exercises, nga yung PHIVLEX tsaka Balikatan. So yun, agreement lang naman, pwedeng pag-usapan yun. Although yung Mutual Defense Treaty, sinabi naman ng Pangulo na hindi abrogate pa yun. Kasi yun ang kailangan ng congressional imprimatur. Aminado naman ng DND na maraming benepisyo ang ating mga sundalo at maging ang buong bansa sa mga isinasagawang balikatan. Yes, marami talaga. Katulad yan, itong huling PHIVLEX, marami silang ginawa na eskwelahan sa Cagayan. Tapos yung ating kakayahan sa HADR, no? Iniinsayo nila yan. At yung mga equipment at technology, doon natin ikita yung latest trends at nakikita ng AFP natin na, yun, magandang gamit pala yun, mukhang kailangan natin bumili din yun. Kaya na-expose tayo sa ganyang opportunities. Samantala, isinasagawa sa ngayon ng PHIVLEX o Philippine Amphibious Exercise ng tropang Amerikano at Pilipinas sa Zambales. Ang PHIVLEX ay bahagi ng war games na isinasagawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bahagi pa rin ng kasunduan sa pagitan ng US at ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Magpatuloy pa kaya ang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos, lalo at kabi-kabila ang banat ng Pangulo sa Amerika? Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa, ako si Ruel Perez. Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako si Chona Yu at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report.